Yung ganitong klaseng lasagna, pwede mong gawin ng mas early, then ilagay po sa inyong fridge, i-reheat nyo na lang po kung kailan nyo po kakainin. Parehong-pareho pa rin po yung linamnam at sarap. Tara na po at umpisahan na natin gawin. Unahin na po muna natin gawin yung ating red sauce. Maggigisa lang po tayo rito ng bawang at sibuyas. Ang buong listahan nga po pala nitong ating mga sangkap ay nasa ating description box at makikita rin po sa bandang dulo nitong ating video. Naka-medium high heat po yung lakas ng apoy natin dito. Then gisahin po natin mabuti yung gamit nating karne. Dito po kahit anong klaseng karne ay pwede yung gamitin. Sa akin po, niluluto at ginigisa ko po itong mabuti ng nasa 10 minuto. Hahayaan ko po munang mag-iba yung kulay. At kapag naglabas na po ito ng kanyang sariling mantika, nakadepende na po ito sa inyo pero sa akin binabawasan ko po ito. After nyan, ilagay na po natin yung ating mga pampalasa. Matanong ko nga po pala kayo, especially sa mga giniling na karne, kayo po ba hinuhugasan nyo ito or diretso nyo nang niluluto? Asin, paminta at asukal lang naman po yung ating inilagay. Haluing mabuti. Then dito po, sa tuwing gumagawa po ako ng red sauce, naglalagay po ako ng liver spread. Italian style spaghetti sauce yung aking gamit dito. Then maglalagay din po ako ng kaunting tubig. Pero padadaanin ko po muna ito sa pinakapakete ng ating spaghetti sauce. Nang sa ganon, mas simot na simot po natin ito. Haluin at this time naman po lulutuin ko ito ng 15 minutes. Tikman, i-adjust yung lasa depende na po sa ating preference. Pero sa akin yung sukat po ng ating mga pampalasa ay saktong-sakto lang. Kapag medyo maasim pa po ito, buksan nyo lang po yung takip, hinaan na po yung lakas ng apoy, then hayaan nyo pong mag-evaporate po ito ng kaunti. Nang sa ganon, mas mawala po yung maasim na lasa na nanggaling naman po sa ating sauce. Kapag okay na po itong ating red sauce, it's set aside at gagawin naman po natin ngayon yung ating white sauce. Sa isang pan over medium-low heat, paghaluin lang po natin mabuti yung ating butter o margarine at yung ating harina. Depende na po ito sa inyo, pwede kayong magdagdag ng kaunting butter, pero sa akin kakaunti lang po talaga yung nilagay ko dahil ayoko naman pag na-overpower nito yung pinakalasa ng atin pong white sauce. Maglalagay rin po tayo rito ng 2 lata ng ating evaporated milk. Pero pwede po kayong gumamit dito ng kahit anong liquid milk katulad po ng fresh milk. Naka-medium heat nga lang po pala yung lakas ng apoy natin dito. And kapag mainit na po ito, ilalagay na po natin yung ating grated cheese. I-mix lang mabuti hanggang sa tuluyan pong matunaw yung ating keso. Kung mapapansin ninyo, medyo malabnaw pa po ito. Pero habang lumalamig po ito, mas lalapot pa. Kaya papatayin na po natin yung apoy sa ating kalan. Then iset aside po rin natin ito. Sa pagluluto naman po ng ating pasta, nakadepende na rin po ito doon sa brand na inyong gagamitin. Pero sa akin, after ko pong magpakulo ng tubig, ilalagay ko po ito, then naka-high heat po tayo. Lulutuin ko po ito habang minsanang hinahalo ng 20 to 22 minutes. Kapag nakikita ko po na hindi na ito kumukulo, tinatakpan ko po ito saglit, then kapag kumulo na, tatanggalin ko po yung takip hanggang sa ma-reach ko na nga po yung 10 minutes. Then i-drain at hugasan ko lang po ito sa running water. Kapag napalamig na po natin, lahat po ng ating mga niluto, isa-set na po natin ito. Sa pag-set naman po, ililayer ko lang naman po ito ng red sauce at white sauce. Then, iro-roll ko lang po yung ating pinakapasta. Yung gagamitin ko po ritong lalagyan ay aluminum foil pan na ang size po ay 8 inches by 4 inches. Then, yung pinakakapal naman po niya ay 2 inches. Saktong-sakto po rito yung 3 pirasong rolled lasagna. Sa recipe po na ibinigay ko o doon po sa listahan ng ating mga ingredients, sasakto po yan sa 6 na foil pan, which is 18 pieces naman po na rolled lasagna.
Yung isang box po ng ginamit po nating pasta ay 18 pieces po iyon. Bali, saktong-sakto po dito po sa ating recipe. Dito po ang ginamit ko po ay dalawang recipe po natin, kaya ang nagawa ko po ay 12 pieces. Or 12 aluminum foil pan, ang laman naman po ay 36 pieces nitong ating rolled lasagna. Kung gusto niyo pong mas damihan pa, doble-doblehin niyo na lang po lahat po ng ating mga sangkap. Yung mga excess po nating sauce, huwag po kayong mag-alala, hindi po yan masasayang. Lahat po yan ilalagay po natin sa pinaka-top po ng ating rolled lasagna. Hanggang saan po kaya umaabot itong ating video, i-comment nyo nga po kung saang lugar po kayo nanonood ngayon para naman po malaman ng inyong mommy loves kung hanggang saan ang inaabot ng ating lasagna recipe. Katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, ilalagay po natin sa pinakaibabaw po nitong ating lasagna yung mga natira po nating sauce. Maglagay po muna tayo rito ng white sauce. Then maglalagay po ulit tayo ng red sauce. Then maglalagay na po tayo rito ng mozzarella cheese. Kahit anong cheese naman po ay pwede. Much better lang po at mas masarap po kapag mozzarella para po stretchy po ito kapag ito po ay atin ng kakainin. Then after po natin itong maset lahat, pwede nyo po itong i-store sa inyong chiller nang aabot po na hanggang 1 week. Basta make sure lang po na huwag pong matutuluan ng tubig. Kung sakaling gusto nyo na po itong i-consume or magbebenta na po kayo, sa preheated oven po ng 180 degrees Celsius, ang init po ay taas at baba. I-bake po natin ito ng 25 minutes or nakadepende na po ito sa inyong oven or sa inyo po kung gaano ka-toast po yung pinakaibabaw na gusto nyo po sa inyong lasagna. Sa pagpipresyo po nito, lagi ko pong sinasabi, nakadepende po kasi talaga ito sa presyo ng inyong mga ingredients. Much better pong mag-costing kayo, pero dagdag idea lang po, pwede nyo po itong ibenta ng 300 to 330 pesos. At heto na nga po yung isa po sa bestseller ng inyong mommy loves, yung napaka-saucy at beefy na rolled lasagna. Ito lang po uli yung masasabi ko sa inyo. Isa na naman po itong recipe na hindi po talaga ako sa inyo ipapahiya. Lahat po nung bumili nito, bumili po uli at talaga naman pong nasarapan. At ang lagi nilang sinasabi, sulit na sulit raw po yung kanilang binayad. Kaya po sana pagtiwalaan nyo po ulit itong ating recipe, simulan nyo na pong lutuin at simulan nyo na po yung pagnenegosyo nito. Yung mga green nga po pala na yan na nakikita nyo po sa pinakaibabaw, optional na lang po yan. After po natin itong i-bake at hanguin, nagbubudbud po ako rito ng dried parsley. At syempre, pwede rin po yung fresh parsley, hiwain nyo na lang po ito ng maliliit. Hanggang sa muli po nating pagluluto, kung may mga requested recipe nga po pala kayo, don't hesitate to comment down below. Malay nyo sa susunod, yan na po yung magawa natin ng detalyadong video.